Matanong ko nga po kayo na aking pong mga followers, subscribers at viewers sa buong mundo. Meron ba talagang butangera at fake news? Ano sa tingin ninyo? Kasi yan na yung level ng usapan ngayon eh. Yung mga anti-Marcos, ang dating, di naman lahat, fake news. Kaya sila pinaiimbestigahan sa Kongreso. Ito namang Malacanang o gobyerno dahil naglagay ng hindi man opisyal na tagapagsalita pero Palace Press Officer Communication Undersecretary Attorney Claire Castro ay tinawag nilang butangera. Di ba? Grabing usapan yan. Buhay na buhay ang demokrasya sa Pilipinas. Ano bang aral ang pwede nating makuha dito? Ano bang kabutihan ang dapat nating makuha? Okay, ganito po yan. Ako, personal, sa aking opinion at analysis dito, merong fake news. Kung saan nanggagaling, alam na natin yan. Maraming pagkakataon na, taon na, ang nakalipas, halos magtatatlong taon na. Kung hindi man lahat, maraming fake news na ginagawa para siraan ang gobyerno. Ayan, inuulit ko hindi ko pinangalanan kung sino at hindi ko nilalahat. Pero talagang merong fake news. Yan talaga ang problema. Butangera. Ako hindi ako naniniwalang butangera si Atty. Castro. Unang-una, yun ang kanyang trabaho, magsalita, idepensa, ipagtanggol ang gobyerno at ang Office of the President. Kaya nga siya kinuha at kaya niya tinanggap ang trabaho bilang Malacanang Press Officer at Undersecretary ng PCO. Yun ang kanyang trabaho. Pag ibinigay ba sa iyo ang trabaho na ikaw ay tagapagsalita o tagapagtanggol, tama ba na nabanggitin sabihin ikaw ay butangera? Ano ba ang butangera? Sa amin sa Tagalog, sa Southern Tagalog, pag butangera parang madaldal, maraming salita. Abay, bagay lang yun kasi yun ang kanyang trabaho. Ang pwede mong sabihin butangera, kung hindi naman yun ang kanyang trabaho pero kanyang ginagawa. Halimbawa, ang ibinigay sa kanyang trabaho ay bodyguard ka lang o sekretary ka ng presidente. Aba, hindi ka pwedeng magsalita ng magsalita kasi sekretary ka lang o bodyguard ka lang. Halimbawa, ibinigay sa iyo ng Pangulo, ikaw ay maging presidente ng isang korporasyon o ikaw ay cabinet secretary ng isang departamento, halimbawa ay tagagawa ng project. Aba, hindi ka na kailangan maging butangera ka. Gawin mo lang yung trabaho mo sa simpleng pamamaraan or tahimik, sa pananahimik pero nagtatrabaho. Yun po yung standard ng level na kung ano ang trabaho ibinigay sa iyo, yun ang gagampanan mo. Dahil si Atty. Castro ay Malacanang Press Officer at Undersecretary bilang tagasagot, abay dapat lang siyang magsalita. Pero hindi ibig sabihin butangera yan. Bakit nila sinasabing butangera? Salitang kanto yun eh. Mababang level yun eh. Parang mababang uri ng argumento yan. Argumento yan para sa akin, sa tingin ko, ng mga pikon. Argumento yan ng mga walang argumento o hindi nila masagot ang pagiging isang opisyal ng pamahalaan para magtanggol at magsalita in behalf of the President and the government. Ganun po yun. Kung okay, sabihin natin na maraming sinasabi, ayun ang trabaho niya, ay di sagutin nyo. Malaya din naman kayo nakakapagsalita at nakakapagsabi kung ano. Bakit nung ang mga nagsasabing butangera ang Malacanang? Okay? Bakit kayo sa loob ng ilang taon ang dami nyo sinasabi? Wala namang nagsabing kayo butangera. Sinabi nga ng iba dyan, ay karapatan nyo yan. Kaya lang, mayroong accountability pag sumobra. May pananagutan, may pwedeng kaso. Nung kayong nag-iingay ng halos 3 taon ng mga below the belt, personal na batikos kay Pangulong Marcos, parang lahat kayo tama, lahat kayo magaling. Yun ang feeling.
ninyo. Ngayon, nung maglagay ang gobyerno na magtatanggol sa kanya, sasabihin nyo, butangera. Sasabihin nyo, masyadong madaldal. Aba, ayun ang kailangan. Again, ulitin ko, mababaw na level yung kanilang sagot. Hindi yan argumento. Yan ay statement ng pikon. Statement ng hindi makasagot sa tamang issue at usapin. Yan po yung aking opinion at analysis dyan. Sang-ayon ba kayo? Kayo mga Pilipino, mga nanonood, subscribers at viewers ng aking mga channel, anong tingin ninyo? Kasi bakit mo sasabihin at pipersonalin ng isang tao kung ikaw ay merong hawak na dokumento? May hawak kang paninindigan na sa palagay mo ay makatotohanan. Dadaanin mo pa rin sa pagpapahayag ng tama at paglabas ng ebidensya kung meron ka. Hindi mo aakusahang butangera yung tagapagtanggol ng gobyerno. Pero dahil binansagan yung ganon, ibig sabihin talagang marami sa inyo fake news. Marami sa inyo verbal lahat, walang dokumento. Walang pagpapatunay kayong bangag ang Pangulo, walang pagpapatunay kayong mahina ang Pangulo, wala kayong pagpapatunay sa kung ano-ano pang inyong akusasyon at paratang. Kayo yung butangera, butangero. Nung makakuha kayo ng katapat, bigla niyong ibinintang, bigla niyong inakusahan na yung magsasalita in behalf of the president, ginawa niyong butangera. So, nagpapatunay lang, wala talagang basihan ang inyong mga paratang. Wala talagang pinanghuhugutan, pure paninira lang, intriga lang. Yung nga sinasabi ni Atty. Castro, puro intriga, dapat dokumentado. Puro kayo intriga, paninira, wala naman kayong pagpapatunay. Yan ang sinasabi ko noon pang araw. Balikan ninyo ang aking mga video do sa aking mga channel dito. MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions. Matagal ko na sinasabi yan. Ngayon, sinasabi na ng gobyerno. Kasi yan naman ang totoo. Kung meron kasing sapat na basihan itong mga naninira sa gobyerno, dapat dinala na nila sa korte. Kasi ang proseso ngayon ng gobyerno ay rule of law. Dalhin sa korte pag may ebidensya, bibigyan ng pagkakataon, due process ang magkakabilang panig. Ganon din yung impeachment trial. Ibigyan ng panig at time ang lahat ng sektor. Ganon din sa korte. Diba? Yan ang tama. Ngayon, natuto na nga kayo dahil meron kayong pagdududa sa PhilHealth, may pagdududa kayo sa budget for 2025, dinala nyo sa korte. Ayun, ganon talaga. Dapat noon pa nyo ginawa. Pero sa nakaraang mga taon at panahon, ang dami niyong paratang at paninira hanggang ganun lang. Kaya nga paninira kasi walang ebidensya. Ngayon, nilagyan ng katapat. Ibang level na ang yung sinasabi. Sino ang tama? Sino ang kapanipaniwala? Sino ang karespeto? Please like, comment dito po sa ating topic na ito.